Hello guys, magandang araw. Usapang lipatan sa trabaho naman tayo dito sa Poland. Kasi maraming mga nagtatanong kung mahirap ba lumipat or kung madali lang. So, ito na yung mga request nyo guys. Dito, madali lang lumipat. Ang kailangan mo lang, meron kang valid visa. At pangalawa, kailangan, syempre valid din yung inyong passport. Paano ka mag-apply? So, madali lang. Minsan, magkakalayo yung area ng mga hiring, yung mga lugar. Mas komportable kung mag-apply tayo through online. Like, pwede rin tawagan natin sa employer or si coordinator. Tawag tayo or kontakin natin sa WhatsApp or sa Facebook. Pwede pong ganun dito. But, ang isa sa mga dapat nyong i-make sure bago kayo lumipat sa iba't ibang company, dapat i-double check nyo muna, triple check kung yung lilipatan nyo ba ay pang seasonal or pang full-time na trabaho or pang 1-year contract. Kasi may mga company dito sa Poland or mga agency na sabihin na natin na maloko. Pwedeng sabihin sa inyo na hiring kami but hindi nila sasabihin na seasonal lang pala yung job na i-offer nila sa inyo. Yun yung pag-uusapan natin mamaya kung bakit dapat hindi tayo pumunta sa mga seasonal job. So, tuloy natin yung kwentuhan tuloy natin yung usapan natin about sa paglilipat. Yun nga, kapag lilipat ka, so una, kailangan may mga requirements. Kailangan meron kang valid visa, meron kang valid passport. At sa paglilipat, mas komportable, pwede naman nating tawagan online or tawagan natin sa Messenger, sa WhatsApp, or tawagan na mismo yung number. Ganyan, para makausap natin ng maayos yung employer or si agency or kung sino man yung taong makakausap natin sa papasukan yung trabaho. Then, kailangan nyo rin i-consider yung pagpapa-process ng work permit bago pa kayo lumipat. Although yung ibang mga company or agency, hindi nila ginagawa ngayon dahil merong mga nagpapagawa sa kanila ng work permit tapos hindi naman tumutuloy. So, abala sa kanila yon at pangalawa, gumagastos sila sa pagbuo ng work permit. Pero mas maganda kung meron kayong mahahanap na ganong company or agency na willing silang mag-provide ng work permit bago kayo lumipat para sa umpisa pa lang malaman nyo na kung seasonal or hindi yung trabaho na lilipatan nyo. At sa paglilipat naman, karamihan dito kapag under agency kayo, kapag agency yung lilipatan nyo, meron silang mga accommodation. So, hindi naman kayo sisingilin agad-agad ng mga accommodation hanggat di pa kayo nakakapag-start sa trabaho. Example, matenga kayo ng 1 month or ilang weeks. So, yung ilang weeks na stay nyo doon, hindi pa kayo sisingilin yan sa bayad sa accommodation. Saka lang kayo sisingilin kapag nag-start na yung pasok nyo sa trabaho. So, ganun po dito. Ganun yung sistema dito. Ano pa ba? So, kung lilipat ka na sa trabaho, hassle po yun, no? Kapag marami kayong gamit. Hassle yun kapag marami kayong gamit. So, as much as possible, kung hindi pa kayo sigurado dyan sa unang napasukan yung trabaho na magtatagal kayo, huwag muna kayo bumili ng maraming gamit. So, ito sinare ko sa inyo dahil na-experience na namin to kasi napakahirap talaga. Sasakay ka sa tren, tapos bit-bit mo yung mga maleta mo, dami kang gamit. Diba? So, napakahirap ng ganun. Sa either bus, ganyan, hindi ka naman pwede mag-taxi dito lalo na kung malayo kasi mahal yung pamasahe sa taxi. Okay? So, yun guys, yung mga bagay na yun dapat yung i-consider para mapagaan yung buhay nyo dito. Ano pa ba yung mga dapat nyong malaman? So, ito pa pala. Regarding naman sa mga nag-aalok ng mga, yung mga bago kayo lumipat, kasi may mga nag-aalok na ng mga seasonal job, ay ng mga trabaho na hindi nila sasabihin, seasonal job pala yon. Ang advantage sa seasonal job, kasi minsan mas mataas yung offer nila kaysa sa regular, kaysa sa minimum wage dito. 24 zloty per hour, ganyan, or mas mataas pa. Pero huwag kayong papa-attract sa mga ganung offer. Kasi, maganda lang yan, sa panandalian. Pero in a long run, maaaring magkaroon kayo ng problema sa mga documents nyo. Dahil hindi naman kayo may puprovide ng work permit at hindi rin kayo tutulungan na makapag-apply ng TRC. So, yun po ang problema kapag mga seasonal job.
At kapag naabutan kayo ng expiry sa visa nyo, game over na. So, wala nang tatanggap sa inyong company. Meron man, siguro, baka sa mga, kung mag-stay kayo dito, na-expire na yung visa, syempre TNT na kayo. So, limitado na yung mga choices nyo, yung mga options nyo. So, yun guys, tandaan nyo, kapag maglilipat kayo, so kailangan valid visa, work permit bago kayo lumipat. Huwag kayo masyadong bumili ng maraming gamit. Kung hindi pa kayo sigurado na mag-stay kayo na matagal dyan sa trabaho, sa kung anong trabaho nyo, yung ano napasukan nyo, para pag naglipatan, so hindi hassle. Yung ibang mga agency, nag-offer din sila ng service. Pwede kayo mag-request sa ibang agency na, pwede nyo ba kami sunduin dito? Kasi yung ibang agency, pumapayag naman kung medyo malapit-lapit ng mga 2 hours, 3 hours, pumapayag naman sila. So, try nyo lang. Kontakin na, kung sabihan, mag-request kayo, mag-ask kayo kung po pwedeng sunduin kayo doon sa kinaroroonan nyo. Sa seasonal job, so huwag nyo kakalimutan, dapat alamin nyo ng maigi. Kung ayaw nyo na malagay kayo sa langanin pagdating sa legal documents dito, sa visa, huwag kayong papa-attract sa mga malalaking offer agad-agad. So, suriin nyo muna, baka kasi seasonal job nga yan. Yan lang guys, sa tingin ko nasabi ko na yung mga dapat sabihin. Kung meron pa kayong mga katanungan, so okay, may mag-comment. Sasagutin po natin ang mga katanungan nyo kapag may vacant time tayo. Okay? Maraming salamat sa panonood at see you next time.